Karunungan kay kayo, may payabak. Magandang umaga sa inyong lahat. Nung huli ating natapos ang ating final message tungkol po sa True Gospel. Meron po tayong bagong topic ngayon. Ang topic po natin ay tungkol sa pagsamba. Worship po ang ating pag-uusapan. Ang ating pong teksto ay doon sa John chapter 4 verses 20-24. Ito po ang simula ng ating eternal life. Kung kayo'y nailigtas na bago, ito ang pagkilala ngayon sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit, kay Kristo Jesus at ang banal na Espiritu. Ang ating pong babasahin ay patungkol sa isang, huwag nating tawaging interview, conversation. Dahil ang topic po natin ay worship, ito ay tungkol kay Kristo at doon sa Samaritan woman. Marami na pong beses na ito'y natalakay, mga kapatid. Kaya on a refresher course or parang tingnan natin muli ang ating pagkilala sa ating Ama sa Langit tungkol sa pagsambang Kanyang hinihintay sa atin. Let us read our text. Dito sa aking outline in John chapter 4 verses 20-24. Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Father. You worship you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Mabigat po yan, kapatid. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, declaration po ito. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Let us bow our heads in a simple prayer. Panginoong Ama sa langit, payagan po ninyo kaming makapasok sa inyong banal na salita. At inihiling po namin ang katotohanan na aming matatanggap mula sa inyo. Bigyan po kami ng pandinig, bigyan po kami ng pangunawa at malawak na kaisipan na aming matanggap ang katotohanan at maintindihan at ito'y aming maisabuhay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Ang salitang samba o pagsamba ang siyang pinag-uusapan po ni Kristo at ang Samaritan woman dito po sa lugar ng Sichar na nandoon ang Jacob's Well na napagod ang ating Panginoon at siya'y nahantong doon sa balon na yon at dito naman parating ang Samaritan woman at sila ay nag-usap tungkol sa tubig na buhay, living water. At nabanggit dito sa ating binasa sa John chapter 4 verses 20-24, 8 beses po binanggit ang salitang samba o pagsamba. Worship was mentioned or repeated 8 times. And when the word is repeated several times in the scriptures, mayroon pong mabigat na emphasis o sinasabing kahulugan ang gustong iparating ng ating Diyos sa atin. Naglagay ng emphasis ang ating Panginoon dito sa pag-uusap nila ng 8 beses na patungkol sa pagsamba. Dahil ang pagsamba, ing pamanyamba po, nepo kahalaga, king kaya katamong Ginoo. Uling intune pamanyamba nakarelang pisasabyan. Ini ing mamye kalwalatian king Diyos. Naman pong balang nino sumamba king Diyos at tanggapanan ng Diyos. At ing kayang kasiyahan detang manampalataya kaya. Pauli na ning kasalpantayanan ng Kristo na may adapta ka rin, may attach ta ka rin
Uling nano mong maninayan ng Diyos kay katamong makasalanang nature, kay katamong imperfect faith. Kaya itang pananampalataya ng Kristo na babanggitan ng Galatians chapter 2:16. Iya pong lalawenan ng Diyos kay katamong pamaniwala kang Kristo. Pauli na ning kayang biyayang depatan kay katamo ing luno sa binyena. Kitangan masasummarize ngang kay katamong kaligtasan. Ulit ang kaya po ne, ing tunay pamanyamba king Gino babye kalwalatian kaya kasiyahan tutulay ang Diyos. Now, let us define what is worship that glorify God. What is worship that God is glorified? Dakal pong termino, dakal pong definition, but let us simplify the meaning or the definition of worship as the scriptures imply. Nepo, worship is honor given to a higher being or to a super being or sabihan na pong superior. It is an honor. Ito isang karangalan o kadangal-dangal na bagay na ibinibigay o babayaran mo. Kasi kay English, you have to pay homage or you have to pay honor. You have to give honor. Kaya it is an honor given or it is an honor paid to a higher being, no? To the highest, kumbaga. At sabihan tamong ining pamagsamba ngayon ni is accorded to God. It is given to God, the most powerful, the all-knowing, the all-present, omnipotent God. Nung pong yung standard ng pisasabihan tamo tungkol kay pamanyambaking Diyos, naman gana-gana ipasar. But by His grace, tuturo na katamo pong sumambaking Diyos na ketang tanggapana. Naman uli mong, naman itamo, dinanda katamo, tintamong will para tanggi o para tanggap. Makanyin niya naman ng Ginoo at mas lalo yung delikadong lalapitan ng Diyos nung kakarapat dapat at nung gustuin kaya kang pamaglapit. Kasi, ing pamanyamba, yapin yung kadangal-dangal, we are still trying to define worship. Ing kadangal-dangal, akit may karakter in Diyos. Ing didinan mong honor represents or reflects the character of God. That's why worship is a recognition to a true God. Makanyanyang mimimuhay Diyos na retang ribulto, re-recognize tala. Masanting ita mag-selos yung Diyos. Uling tang worship abibiyeta mo, tabalo uling hanapin Kristo. Father, forgive them. They don't understand. They do not know what they're doing. People doesn't know that they come to an idol and pay homage and abukurin ng Diyos ita. Uling in pamagsamba, recognition, re-recognize me in Diyos na miglalangke ka. Pagkilala sa Kanya. Ang pagsamba ay pagkilala sa isang tunay na buhay na Diyos. Nabanggit ko kanina yung mga idolaters, yung sumasamba ng mga idolo, kasama po ning kinren. Hanggat ela po miturwanan na miligtas at miturwanan, eda po ala ko itang karelang gagawa na ito. It is an honor accorded or given to God or paid to God. It is a recognition to a God. It is also a high respect to God. Mataas na paggalang. Gagalangan mo yung Diyos. Kaya rakal na naning lamanan ng kaya katampami, biyebye, pamilya, obra, pamilya, nano pa relihiyon, nano pa itamburimo, malls, ita kasangkapa na ning ega na ganang biyeta mo. Yet,
potang ating kang Diyos, at mabye at tunay na buhay na Diyos, binibigay mo yung respeto mo, binibigay mo yung panahon mo sa Kanya. Didinan meng high, enya ka bud respect. Uling matas, peka matas siya, as high as the heavens from the earth is my thought sana ning Diyos, is my character, my being ana ning Diyos. Kaya mo mataas na, hindi lamang mataas na paggalang ang binibigay natin sa Diyos, hindi lamang recognition, kinikilala natin siya, binibigyan natin siya ng karangalan. Yung regard natin sa Kanya, worship is an esteem, yung mataas na pagtingin, your high regard to God. Ang tingin mo sa Diyos ay talagang mataas. Maraming mga taong tingin sa Diyos ay parang kapantay lang nila. Hindi po tama yun, mga kapatid. Kayong Biblia, di manalawi, uling sinag na ng Diyos, itang sekay na mamakbong ka no ita. Kaya tang Mount Sinai, laman milapit ka rin. Matelo. Uling ng Diyos, balo na nga ning manunyari. Kaya pinatingkang karangal-dangal Biblia king Diyos, ating recognition, lalon mo king Diyos, ating kang pamaggalang alang kapante, ating kang pamaglawi king Diyos na alang kapante mo naman. At metong paking worship, hangaan mo yung Diyos, lubos kang humahanga sa Diyos na malugod, sa Diyos na may kakayahan, sa Diyos na mabait. Hinahangaan mo siya, ang kanyang kaisipan, ang pagbibigay ng tulong sa iyo ay walang kapantay. Alam nyo mga kapatid, you are admiring God, so that worship is total admiration to God. Ginagawa ba natin ito pag nasa ating pagtitipon ng service natin? Isipin nyo maigi mga kapatid, nagbibigay ba kayo o nagbibigay ba tayo ng dangal sa ating Panginoong Diyos o karangalan, o hindi man natin naisip ang ginagawa natin? Binibigyan ba natin siya ng pagkilala o recognition? Kinikilala ba natin siyang bilang Diyos? Ang ating bang pagsambay mayroong mataas na pagrespeto sa Kanya, mataas na pagtingin sa Kanya, lubos na paghanga sa Kanya, mga kapatid? Proskuneo ang tawag ng Griego. Ang salitang proskuneo ay salitang worship sa English. Ang Griego na proskuneo, ang ibig sabihin niya ay to kiss the hand. Alam niyo mga kapatid, ito'y isang ancient custombre na noong pa ancient custom ng mga taga-Eastern, sa Middle Eastern, na pagka sila'y magbibigay ng galang sa isang mataas pa sa kanila, sila ay humahalik sa kamay. Kaya nga ito ang pinakamalapit na definition o parang picture na pinakikilala kung papaano ang pagbibigay ng samba. Kasi kung hahalikan mo nga naman yung kamay, edi yuyukod ka. You will bow down at yung head mo iyuyuko mo and you will kiss the hand. Hindi naman yung dahil ikaw ang kung 6-footer ka, yung halikan mo ng hari 4 feet lang. Edi yuyukod ka talaga. Kahit na mataas, mas madali ang mataas, pero yuyukod ka pa rin. You will still have to bow down in a picture of worship or respect, giving you respect, and then you kiss the hand. Yun ang ganilang ginagawa. Sa English term po, prostrating oneself. Ang ibig sabihin nito, pag ay yumukod ka, ang sense po nito ay nagbibigay ka ng galang at kinamamangha mo ang inuyukuran mo. You are showing awe.
meron kang gagawing mabuti sa kapwa mo, sagot niya sa iyo, you are awesome. Kaya ang tawag sa pag-admire sa Panginoon, ang ginibigyan nila ng praises and worship, laging nagsasama ito, binibigyan ng awesome admiration, binibigyan siya ng reverence, binibigyan siya ng honor, binibigyan siya ng homage. Tiningnan ko yung sa Tagalog ang homage, kapitagan pala. Hindi ko man naintindihan yung kapitagan. Pero ang kabuuan nito ay malaking pagsamba at paggalang at may takot sa Diyos. Yun ang pros kuneo na ating pinag-uusapan patungkol sa pagsamba. At bilang anak ng Diyos, lahat po nung ating definition, taglay po natin yon kapag tayo'y sumasamba sa Diyos. We apply all the definition above. Kaya nga, yung pag-iisip natin pagka lumalapit tayo sa Diyos, ay bibigyan natin siya ng kasiyahan. At yung kasiyahan na yon ay translated into glory. Ang makapangyarihang Diyos ay nasisiyahan. Ang kanyang kalwalhatian ay lalo ang kasiyahan, ang pinaka ecstatic na yon ay ang kanyang tinatawag na glory. Kaya kapag humalik ka sa kamay na ating picture ng pagsamba, paglapit sa kanya, ay upang bigyan siya kagalangan, bigyan siya ng respeto. Ang salitang pagbibigay ay pagsamba po. Worship is giving. At kung mayroon kang binibigyan, inilalapit mo ito sa Diyos. When you are giving, you are facing someone, you are giving to someone, you have to face that person. At pakita mo sa kanya, binibigay mo sa kanya ito. At yung pagsamba natin sa Diyos ay pagbibigay. Therefore, worship is giving honor to God. Kaya yung definition ng worship at yung verb na paggawa, ang pag-apply ng worship ay pagsasamahin natin. Ito'y pagbibigay sa Diyos. Hindi po sana mangyari na tayo'y nasa pulong ng service natin upang tayo ay bigyan. Hindi po ganon ang purpose ng Sunday service. Kaya nga, we pay God, sabi. Parang tayong nagbibigay. God is receiving for His glory. At worship is giving at sinasabi natin. Therefore, we are non-stop, continuously doing it in the service when we are gathered. So that giving should be genuine. Ang pagbibigay mo ng pagsamba ay dapat tunay, hindi pretension, hindi pagkukunwari na kung nandoon ka lang dahil meron kang kakilala. Gusto mo lamang siyang makausap, kaya ka dumating, kaya ka nag-a-attend dahil meron kang gustong nakikita sa mga taong kapatid mo. O dahil best friend mo siya ay kailangan mo kasama pag linggo. O dahil mayroon kayong relasyon ng kasama mo, kayo'y nandoon, nanay mo, tatay mo, asawa mo, kayo'y nagsasama doon sa... Hindi po ganon. Kailangan yung giving ay genuine, bukal po sa iyong puso. Tagalog na tayo, no? Giving is not only genuine, it should be with all your full attention. Yung iyong kaisipan ay nandoon. Mga kapatid, kapag ang Diyos na ating sinasamba ay lalapitan natin at bibigyan natin ng dangal, karangalan, ng ina-admire natin siya, pinaparangalangan, no? Kasakit na ng
para nga lang tayo nga pong ginutamo, yung Diyos tamong miglalang kaya katamo, at yung kaya katamong kaisipan ka rin. Lalo na po ng Diyos nung ating kong kaburian, kaya tang daraptan nyo. Ating kong kasabi ka rin kapatid minsan, may pagsalita kami tungkol kay obra. Ing meto nga magobra, mata siya pinasweldo, pero nung nialuluguran ng obra na po magluwat dahil po masaya, ketang kayang obra nga ito. Yini, uli nga kang desire, ketang kang gagawan. Yaning lalo na po ng Diyos. Ating kabang desire, kang pamamye, sambaking Diyos. Ing attention mo, bakit mo attention ka? Papata, saludo ka pa. Pwede ita. Mamye ka. Masanting ita. Alang tuknang. Yes, okay. Hallelujah. But then, is your desire indeed shown to God? Kasi ing desire akit me at yung eagerness mo, enthusiastic ka. And akit mo, talagang akit me, makakanyan niya bala mo, kay matenyo. Akakit na kaning Diyos, aliwa, kasi pupunta lang tamo kung pa magsambay ang pastor. Aliwa, pupunta lang tamo kung pa magsambay itang paglolon tamong malagong kapatad. Aliwa, itang pupunta lang tamo kung pa magsamba. Tandaanan niyo po, yung pa magsamba, pamamye. At nung keng kaisipan nyo, minta ko keng pa magsamba, manyad kong something from God, magkamali tamo po. Kukorek na katamo po ng ginukanyan. Bato-bato sa langit, matamaan ay wag sanang magalit. At yukening humility, paganantaya po kapatad, ulinging Diyos. Na po tanggapan, sayang mo yung magumpisang linob ka. We did not come to get something from God in a Sunday worship service. We came to give to God. Lawen mo rin tithes. Karing kamamye. Pota ita mo yung bibiyeyo. Pota mo yung isipan nyo ito. Ali. From the moment na tinalakad kang abak, babye na kang panahon king Diyos. Kakit na po ito. Ita po, tamong tukluwa ketang tukuranan ng pupuntalan mo. Ang kaketang samba ka mo. Ali, may bless ka nga bak, mandilo ka, may bless ka, magpabanglo ka, na ano yung gagawan mo ita para king Diyos. Bang kanita, mabanglo ka nga bao na o na ano man. Masanting ito. Baka ayos mo uling kagalang-galang niya po yung pupuntalan tamo. Igit siya paking presidente na ningega na ganang bansa. Ing Diyos amayupaya yung pupuntalan tamo. Kaya attentive ka. Potang atsuka ka rin magsalita yung pastor. Tauya mo yung magsalita. Ang gamukit ang mo babye pansin, mo makirandam at kang isipan na liwa. Tanggalan mo ita kapatad. Na po tanggapan yung pamagsayang mo. Pilanang Domingo. Potang kay manyada mo king ginong, masanting ita king prayer. Pero tandaanan nyo kapatad, hanapin ng Diyos, bayo ka pa man migsalita, balo na yung adwan mo. Pwede bang isit-sit kang Diyos? Pwede. Pwedeng isipan mo, babasa na yung isip mo. Pero yung importante, kaya pa magsamba, ikaing babye king Diyos. Ita po yung buri kong ipatungkol kaya kayo. Aliwa itang, kasi kaya ka lang ka rin churches ngayon. Pota pumuntala, tuturo do rin pastor da. Yung blessing na ng Diyos. Akwayo, yung blessing na ng Diyos. Magkamalita mo po. Balutan na yung Diyos, sasawap yung king Aldoldo. Ka mambubulat, pakananak ka mambubulat, sopanak Pero itang kaya, istong Domingo, kailangan samasnan kaya kang pamagsamba. Kailangan genuine niya kayong puso mo. Ating kang desire. Eager kang daptan mo. Interesado kang gawan mo ito. So if we come for worship to get something from God, we missed it.
At least mamaya ka mo tithes. Tanggapanin ng Diyos ito eh. Babieme. O lalo na nung ka cheerful giver, tanggapanin kaya. May bayaran ng Diyos. Buri na ng Diyos, ibigay mo pa si bayo, ibalik mo itang kayo. Kaya ite, binyena keka. Ngayon, adwa na keka. Subok na nakaketang numakanan yung obedience mo. Pagkait mo ba king Diyos ita? Sunday service is a worship service, not a blessing service. Because worship is entirely for God alone. Tuturuan na nakatamo ng Diyos. Eternal life ini, kapatid. Ito'y eternal life. Kaya huwag kayong umatras pag marami ng pinag-uusapan tungkol sa kaalaman. Binabasa at sinasaliksik. Tungkol po ito sa Diyos. At kung ito'y tinuturuan tayo, para naman maganap natin ang kalooban ng Diyos. Ipangangaral ng Ebanghelyo. Pwede ka bang mangaral na wala kang alam na sasabihin sa kausap mo? Mga doktrina ang kanyang pinag-uus at hindi pwedeng minsan lamang, 2 beses, 3, 1,000 times, because God knows the structure of our mind. Tayo'y hindi natatanggapin mo, pero pag sa ating kalooban may lumalaban pa rin. Tanggalin po natin yon, mga kapatid. Kaya magandang pag-uusap ang ating unang serye ng pagsamba. Dahil sa pagsamba mo, tinitingnan na ng Diyos. Ang sabi nga, worship is a consuming desire to give to God. At sabihan mo, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, with all your mind. Wala nang natira sa iyo dahil bandi na kaning Diyos. Tanggapin natin po yun. Para sa Kanya ito. Sa Kanya lamang. Huwag nating iigit ang ating sarili. Pabayaan natin ang pastor pag siya ang sub-shepherd. Ipanalangin tayo ng ating pastor. At kung tayo'y tatayo, bigyan mo siya ng kaluwalhatian sa iyong mga panalangin. O Ginoo, makapangyarihang Diyos, alang makakarapat king daraptan mo, ing dagat, babat mo, kami, mabayat na kaya kami yan, madumod kaya po. Pero maganakakaing dagat, ang puhing ring gabun, masalese kaya ko. Makasingap kayong masalese, mabibiye kami. Ginoo, kaya kakumpaman yan ba? Mo kaya sa kakalingwan, balumin kaya kaming pangangailangan. Kang Kristo, daramdaman mo yun kaya kaming panalangin. Tatasmi kaya ko. Makanyan po yun, makanyan kaya katamong ibiyeking Diyos. Eta masyadong lalakwan ing kaya katamong sarili uling ma-consume tamo kaya katang emosyon. Lalong-lalo na potang ing Diyos na yung kaya kang kayarap, mimingat tamo po. Bilang anak na kaluguran na kataning Diyos, tamo po abuswan ito. Kaya, kaya katamo po mumuna, seri, yapa mo po mumuna ini, tukuyan tamo po, kaya tutuking second series na po ini, makanano ya pong maging in worship o ini unique ya king harapanan ng Diyos. Kaya panahon ka nito, gusto nga kasinam ba? Pamuganda kang bato. Alam mo, nakasakit. Kaya katampa na una iti. Kaya nakasinam ba, dintang nakaman attentive, aliwa yung isipan mo, nakaman patin, nakaman pamugan. Agawa mo yung buri mo. Sa abuso man itang makanyan. Kaya yung panahon ng Kristo na dakaling lugod, dakaling biyaya, dakaling ganaka. Ibiyetan talaga king Diyos. Yung karangalan, talagang ibiye mo. Magkunwari. Mangopya. Nung naantuturunan ng doktrina, yung daptan tamo. Proskuneo, siklod ka. Kaya ako siklod ko naman. Kanya nga ganaka akong palaustuin. Yung pamanyang bang ikit ko. Tatanggapan ko yung mali ko. O sige, dali. Kapatad, nung ating ko pong question, pisabyan tamo po.
Kaya napuha kakit ng Diyos kasi in fellowship, importante ya po king Diyos. Karina pa kiramdaman nung interesado kapin o ng milyari. Matutod ka kabang makabuklot ka mata o problematic ka, mua daygita. Lakwan pa ito. Yan ang balayang Ginoo. Istong lalo na inke kang pamanyang ba kaya metulaya. Magsalita yung Diyos, itong kekang problema, yus niya. O yan, maya payabak pa si Bayo, kaya kayungan kapatid. Hindi katamot ng topic, sundo tayo next time. I love you all. God bless you.